Ipinahayag ni Senate President Francis Escudero na obligasyon ng Senado na sundin ang utos ng Korte Suprema patungkol sa impeachment trial. Sa kabila nito, kinakailangan pa rin ang boto ng Senado para sa implementasyon. Samantala, ipinahayag ng SIG Chief Police na may formal na reklamo laban sa blogger na si June Abins dahil sa maling impormasyon. Ang kasong ito ay isasampa alinsunod sa Cybercrime Prevention Act. Sa kabilang dako, nananawagan ang Philippine Coast Guard sa mga botante na huwag suportahan ang mga kandidatong pabor sa China. Mahalaga ang pagsuporta sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ang mga kasunduang militar sa pagitan ng Pilipinas at ibang bansa ay naglalayong mapabuti ang seguridad sa rehiyon. Kasama rito ang mga joint operations at training exercises na nakatuon sa pagtutulungan. Kaugnay nito, ang mga radar systems na binili mula sa Japan ay bahagi ng pagpapabuti ng seguridad sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ay nakataktang talakayan sa susunod na pulong ng MGA Opisyal. Bilang karagdagan, tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa mga kaalyadong bansa. Ito ay mahalaga upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa Indo-Pacific region. Isang inisyatiba ang inilunsad upang masuportahan ang mga mag-aral sa bansa. Ang mga learning modules at tablets ay bahagi ng Flexible Learning Options Fund na naglalayong padaliin ang kanilang pag-aral kahit walang pisikal na klas. Sa ilalim ng programang ito, naipamahagi ang halos 3 milyong modules at 330,000 session guides na makatutulong sa mga guro at mag-aral. Ang mga materyales na ito ay naglalaman ng mga kinakailangang kagamitan sa pag-aral. Bilang suporta, mayroon ding 5 milyong pondo na inilaan para sa produksyon ng karagdagang learning materials. Ito ay nagpapakita ng pangako ng gobyerno sa edukasyon sa kabila ng mga hamon ng pandemya. Sa ibang bahagi ng mundo, ang mga pamilya ng Palestinian prisoners ay nag-alala na maaring hindi na palayain ang kanilang mga mahal sa buhay na nagdudulot ng labis na pagkabahala. Ang mga damdaming ito ay naipahayag sa mga lider ng Hamas. Kasabay nito, may mga ulat ng pag-atake ng Israel sa border ng Lebanon at Syria upang sugpuin ang smuggling ng armas ng Hezbollah. Ang mga pag-ataking ito ay nagdudulot ng karagdagang tensyon sa rehiyon. Nagpatuloy ang talakayan sa pagpupulong ng mga opisyal ng Estados Unidos at Poland ukol sa pagpapalakas ng depensa ng NATO at ang epekto ng digmaan sa Ukraine. Ang mga isyung ito ay may direktang koneksyon sa global na seguridad. Isinagawa ang 3 pangunahing pagsusuri upang suriin ang benepisyo ng mga investment, kabilang ang National Interest Test at Investor Test. Ang mga prosesong ito ay kinakailangan upang matiyak ang seguridad ng bansa. Sa kabilang banda, may mga pagtutol mula sa mga opisyal tulad ni Barbara Edmonds, na nagsasabing ang mga pagbabagong ito ay maaring hindi pabor sa interes ng mga mamamayan ng New Zealand. Ito ay nagdudulot ng mga alalahanin sa mga lokal na mamumuhunan. Kasabay ng mga ito, may mga nakatakdang kaganapan para sa mga Pilipino sa ibang bansa, gaya ng bazar sa Oman at mga seminar sa South Korea. Ang mga aktibidad na ito ay naglalayong magbigay ng impormasyon at suporta sa komunidad. Ayon kay Justice Carpio, ang mga senador ay dapat manatiling matatag sa pagtanggol sa West Philippine Sea laban sa mga agresibong hakbang ng Sina. Ang Senado ang may kapangyarihang mag-ratify ng mga tratado na may kinalaman dito. Bilang karagdagan, dapat magkaroon ng nagkakaisang salaysay upang ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas sa Scarborough at Spratly Islands. Ito ay mahalaga upang makuha ang suporta ng publiko. Ang mga kasaysayan ng mga mapa ng teritoryo ng Pilipinas mula sa panahon ng Espanya ay nagbibigay ng konkretong batayan sa ating mga claim. Ito ang pangunahing ebidensya na dapat ipresenta sa mga talakayan. Samantala, ang mga pahayag ni Duterte ay nagbigay din sa kanyang mga plano para sa eleksyong darating at pagsuporta sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Layunin nito ang mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa politika. Nagbigay ng reaksyon ang Malacanang na nagsabing walang katotohanan at katawa-tawa ang mga pahayag ni Duterte. Pinanatili nilang nakatuon ang administrasyon sa paggalang sa batas at mga umiiral na regulasyon. Sa kabilang dako, isang miyembro ng Moro Islamic Freedom Fighter ang sumuko sa mga autoridad na nagpapakita ng mga hakbang sa counterterrorism sa Mindanao. Ang ganitong operasyon ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Ang nakaraang linggo, na nagdulot ng matinding pinsala sa mga kabahayan at infrastruktura. Samantalang ang pagmimina ay nagdudulot ng pagkasira ng mga kagubatan at bundok, nagresulta ito sa pagputok ng putik at pagwasak ng mga ekosistem. Maraming mga minahan sa Palawan ang nagpapatuloy sa operasyon, kahit na nasa mga protected areas na naglalagay sa panganib sa likas na yaman at biodiversity. Dahil sa labis na pagputol ng mga puno,
Nagdudulot ito ng pag-apaw ng tubig at pag-ulan na nagiging sanhi ng pagguho ng lupa, kung saan ang mga latak mula sa bundok ay bumababa sa mga kabahayan. Ang mga mangingisda ay nahihirapan sa pagbibenta ng kanilang mga huli dahil sa pagkakaroon ng putik, na nagiging sanhi upang ang mga isda ay hindi kaakit-akit sa mga mamimili. Hindi lamang ang mga mangingisda ang apektado, pati na rin ang mga lokal na negosyante, tulad ng mga nag-aalaga ng lobster, na nalulugi dahil sa mga pagbabago sa kapaligiran na dulot ng pagmimina. Ang mga minahan sa lugar ay nagdudulot ng mga problema sa mga magsasaka, kabilang ang pagtaas ng gastos sa mga ani, habang ang mga daanan ay nahihirapan na sa kapal ng putik. Bagamat ang operasyon ng pagmimina ay nagbigay ng mga trabaho, ito rin ay nagdudulot ng pinsala sa kalikasan at agrikultura na nagresulta sa pagkasira ng mga lokal na kabuhayan. Maaming puno ang naputol dahil sa pagmimina, na nagdudulot ng masamang epekto sa kalikasan at sa mga katutubo, dahil ang mga punong ito ay mahalaga para sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Ang dagta ng puno ng almasiga ay ginagamit sa paggawa ng pintura at barnis, ngunit nanganganib na ang mga puno at kinakailangan itong mapangalagaan upang mapanatili ang kanilang kabuhayan. Sa harap ng mga suliraning ito, ang lokal na pamahalaan ay nagkakaroon ng mga pagpupulong upang talakayin ang moratorium sa pagmimina, kung saan mahalaga ang pakikilahok ng mga residente sa mga desisyong ito. Maraming umiiral na batas ukol sa pagmimina, subali hindi ito naipatutupad na maayos, na nagdudulot ng pagkasira sa kalikasan at panganib sa mga komunidad. Nanawagan ang mga residente sa gobyerno na pahalagahan ang kanilang mga kayamanan at protektahan ang kanilang mga lupaing ninuno, sapagkat ito ay higit pa sa materyal na yaman. Sa kabila ng mga benepisyo ng pagmimina sa lokal na komunidad, may mga pagdududa sa mga pangako ng mga kumpanya tungkol sa responsableng pagmimina, na nangangailangan ng masusing pagsubaybay at regulasyon. Ang mga protesta ay nagpapakita ng kahalagahan ng balanse sa pagitan ng pag-unlad at pangangalaga sa kalikasan, kung saan ang pagkilos para sa responsableng pagmimina ay dapat isaalang-alang ang pangmatagalang epekto sa kapaligiran. Mahalaga ring isaalang-alang ang proseso ng restoration ng kalikasan na nangangailangan ng mahabang panahon at hindi maaring madaliin, habang ang pag-aalaga sa mga seedlings ay nagdadala ng mas maayos na resulta. Dapat ding isaalang-alang ang mga alternatibong kabuhayan sa mga lugar na may espesyal na ekolohiya, kung saan ang pagsuporta sa agrikultura at turismo ay maaring makatulong sa pagpapaunlad ng mga komunidad. Sa konklusyon, ang mga epekto ng pagmimina sa kalikasan ay nagdudulot ng panganib sa mga lokal na komunidad, at ang pagkasiya ng kalikasan ay maaring magresulta sa pagkawala ng mga bayan sa mapa.